Hello everyone! Good day! Welcome back po dito sa ating channel. And today guys, isi-share ko po sa inyo ano nga ba yung pinaka-favorite ko na way ng pag-propagate ng leaf. Ako rin pong ibahagi sa inyo yung mga nasira ko na mga succulents, yung mga bago ko na succulents. Ito guys, ito na yung nangyari sa ating Aeonium kiwi. Ganyan na. Hindi pa man din ako nagdidilig sa kanya ay meron na siyang white na ganyan sa kanyang stem. Tapos, the next day, naglagas na yung mga dahon. Meron pa ako na-save na mga head, yung mga ilang head sa kanya. Ito yung mga na-save ko. Ayan, baka makaya ko pa siyang pabuhayin. Tatanim ko siya sa ibang soil mix. Kasi parang hindi siya talaga hiyang sa rice hull. Yung malaking percent ng rice hull, parang hindi siya pwedeng ganun. Nag-dry na naman siya guys. Hindi naman siya mushy. Iniinom lang niya yung tubig niya sa kanyang leaf, lower leaf. Ayan, baka mabuhay ko pa ito. Natira na to. Tapos yung mga leaves na natanggal ko, hindi ko alam kung mapropagate ko ba sila. Ayan. Bonus na lang guys kung mabuhay to sila. Tapos itong crested easter natin. Kinabukasan nung tinanim ko siya, nag-yellow na siya guys. Tapos kalaunan, nag-rot na din talaga siya. Ayun yung nangyari sa kanya. Mukhang hindi pwede yung crested easter dito sa area ko. Kaya okay lang. At least alam ko na hindi siya pwede. Wala na ako na-save na leaves. At hindi na rin ako bibili pa ulit ng crested easter. Ito naman si lemon rose ko guys. Ayan na, nangyari sa kanya. Siguro, i-separate ko na to. Tapos air dry para, kasi baka ma-save ko pa siya. Mabuhay pa natin. Ito, wala na. Hindi ko alam kung sa area nyo ay nabubuhay ba si variegated lemon rose. Sa mga kagaya kong nasa lowland. Pero ito, parang hindi siya pwede dito sa area ko. Pero kung mabuhay ko to, parang bonus na rin. Ayan. Ito naman si Pinkopalina. Natuwa ako guys. Diba ano to siya, mushy. Tapos naglalagas. Pero ayan nadagdagan na yung leaf niya. Hindi na siya naglagas. Tapos nag-stress siya dito sa area ko guys. Nadiligan ko na rin pala ito, si Opalina ko. Yan, mukhang okay siya dito sa lowland ko guys. Tapos yung pinopagate ko sa kanya na leaves ay nag-ano na rin. Meron na rin babies na lumabas. Mukhang mapaparami ko pa yon siya. Ang ganda ng mga pink-pink, parang nagiging pink spot na siya guys. Ang ganda niya. Ito si blue elf ko guys. Parang okay naman siguro siya dito sa lowland. Kaya lang nilagay ko siya doon sa area na natatalsikan siya ng tubig. At saka hindi naiinitan. Kaya nilipat ko siya dito sa ating top na rock. Baka sakali gumaling pa siya. Kasi may nag-yellow na Ayan. At saka parang may fungus na rin siya. At saka may mushy. Ang dami niyang sakit. Pero baka makarecover pa din siya. Meron naman ako propa nito. Mga leaf propa. Tapos mukhang okay naman yung mga propa ko ng leaves. Sana man may mapakinabangan ako sa kanila. Meron pa akong ibang mga damage na succulents. Gaya nitong ating flapjack. At saka yung mga iba ko pang flapjack. Pero hindi ko na i-share sa inyo kasi masakit tingnan guys. Next, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ako pinaka-favorite way of propagating leaves. Way or technique ata ito guys. May ini-spray ako sa aking apricot. Kaya, ganito yung kanyang itsura. Ayan, hindi pa nawawala yung mga stains. Kasi may akong nakita na mga fungus, mga sakit-sakit sa kanya, yung mga nag-dark. Ayan kaya nag-spray ako. Nag-experiment lang naman ako guys. Yung ginagawa ko. May ginanito ako sa kanya nung mga ilang araw. Kaya lang, hindi siya nag-success kasi tunan siya lagi. Ganito ko siya ginawa guys. Yan. Parang inalis ko lang yung leaf halfway. Hindi ko tinuloy yung kanya pag-alis sa kanya para
magkaroon siya ng roots. Ano yung mga mahirap i-propagate, guys? Yan yung ginagawa ko sa kanila. Gaya nitong aking neon breaker. Hindi siya mahirap i-propagate ang neon breaker. Kaya lang, yung neon breaker ko kasi ay payatot, hindi healthy. May napropagate na ako sa kanya at nilipat ko na nung nagkaroon ng roots. Kaya lang guys, kung naalagaan, natuyot. Hindi ko siya nadiligan lagi. Itong aking lovely rose hybrid ay marami na rin ako napropagate sa kanya. In that way, ng dami ko. Ganyan yung ginagawa ko. Inaalis ko lang. Ayan, nakakabit po yan siya sa mother niya, mother stem. Dependent pa rin siya, pero, dependent pa rin yan sila guys, pero, yan, magbibigay yan siya ng roots. Kahit nakadikit pa sa mom niya. At, magbibigay din yan siya ng baby, offset niya. Marami na ako napropagate ng mga ganyan. Usually, ganyan ko sila napropagate dito kasi mas mataas yung success rate niya. Hindi lang siya magsa-success kapag yung leaves na pinutol ko ay tuyot or mushy. Kaya naggaganyan ako 3 days after magdilig. Yun, magsa-success na yan. Yung hindi lang nag-success na ginanyan ko ay ito, si Pink Curls. Mahirap siya guys. Mahirap siyang ganoon. Ayan si lola natin guys. Maliit siya guys. Maliit pa siya. Yan, ang liit pa niya, oh. Kaya ang ginawa ko, para makapag-propagate ako, ay ganon. Yan. Yan yung ginawa ko sa kanya, guys. Kasi, ang liit pa niya. At pwede na natin ito siyang i-transfer. Alisin na natin. Ayan. Nakakapit na yung roots niya, guys. Oh. Ayan. Healthy yung roots niya. At saka, meron na siyang offsets. Ganyan lang din ang gawin nyo guys. Tatanim ko na rin siya ngayon. Ayan. Shoot lang natin yung kanyang roots para mabaon. Didiligan ko na guys kasi tuyo yung kanyang soil. Hindi lang natin tatamaan yung kanyang leaf. Para hindi siya mag-rot. Yan. Yan, nadiligan na natin. Tingnan nyo yung aking marine guys, oh. Nawala na siya. Hindi na siya darker gaya ng dati. Pero yan, meron siyang flowers. Hindi ko aalisin muna yan kasi basta mga first time na nag-bloom sa akin, gusto ko na makita muna yung kanilang flowers bago ko alisin. Propagate pa tayo guys. Yung parang ganon din na way, technique. Ayan. So, ito. Ingat lang na huwag siyang maputol diretso. Malalaman mo kapag naputol na siya kasi parang meron siyang mag-click yan siya guys. Or parang mag-crack.
Yan lang guys, nag-share lang tayo ng ating favorite technique ng leaf propagation. And sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa ating video sa araw na ito. And thank you all guys for watching. See you soon in my next vlog. Keep growing.